Ito, isa pa sinungaling. Anti-dynasty bill daw, anti-dynasty bill. Isusulong daw ni Speaker D. Pakinggan natin. Mga kapwa kong kinatawan at mga kababayan ko, isang mainit na pagbati sa pagbabalik. Mainit talaga. Puta, parang impyerno dyan. Puro demonyo tao dyan. Kaya mainit. Parang siguro ano na yan, pugon na yan sa sobrang mga satanas nung mga nandiyan dyan. Pag nagsama-sama yan, puta, parang oven yan. Sa session ng inyong kapulungan ng kinatawan. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang magatid. May kipagtulungan. Kayo nga ang gumawa ng corruption dyan. Ang dami namatay sa Cebu dahil nga sa mga flood control project yung mga ghost eh. Sasasabi nito. Agarang tulong at sa lahat. Doon tayo sa anti-dynasty. At matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Ulul. Wala kayong paghanda. Ng bawat unos ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Tangina nyo, mga magnanakaw yung mga tao dyan. Sa paglilingkod sa gitna ng panahon ng mga pagsubok. Ngayon, na natapos na natin ang unang hakbang at tungkuling maipasa ang pambansang budget, maaari na nating ituon ang ating buong lakas sa paggawa ng iba pang mahalagang batas na magpapatatag sa ating ekonomiya, magpapalakas sa ating mga institusyon, makakatulong sa agarang pagbangon ng mga lugar na nasalanta at magpapatibay sa tiwala ng ating taong bayan. Gago. Dahil mo sinabi walang tiwala sa inyong tao eh. Wala pa nakukulong na magnanakaw na congressman. Puro kayo mga contractor dyan. Ang ina niyan, dapat kayo na mismo nagpapatanggal sa lahat ng mga congressman na may mga construction company kung talagang malilinis kayong mga hayop kayo. Ikaw, butya konektado ka rito. Conflict of interest, sibak ka. Ikaw, sibak ka. Dapat ganun ang dami. Sabi ni Lacson, 69 daw yan eh. 69, 67. Na mga contractor, na mga congressman. Ang ina niya, hanggang ngayon, congressman pa yung mga yan. Paano kami maniniwala sa'yo, Boji D? Ikaw, Boji, sarap. Kotongan kita ng walang tunog eh. Ngunit, sa pagbubukas ng bagong yugto ng ating paglilingkod sa bayan, kakailanganin nating harapin ang mga katotohanan. May isang hamon na patuloy na umahadlang sa pag-unlad, isang sugat na matagal nang nananatili sa ating lipunan. Yan ay ang korupsyon. Tangina, nag-usap-usap. Kayo magkakaharap eh. Puro kayo mga kurakot dyan. Tangina, sa inyo nga nagsimula yung kurakot eh. Tapos ina-address mo yung corruption. Kayo yun eh. Ang mukha ng corruption kayo. Yung sasasabi nito. Mga mamamayan, ito ang tunay na salarin sa bawat proyektong hindi natatapos, sa bawat serbisyong napako, at sa mga pangakong di natupad. Sa mensahe ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, nitong Catholic Bishop, wala yan. Okay nang ina, mga corrupt din yan eh. Next. Para sa bawat isa sa atin, sa ating pamahalaan, na ang tunay na reforma ay hindi nasusukat sa dami ng ating ipinangako, kundi sa epekto at bisa ng ating isinasagawang Against Infrastructure Corruption or ICI Bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito
We will pass this before we adjourn. Kaya malinaw din po, tolerance for corruption. Panahon na upang hindi din sila makapaniwala eh. Wala na naniniwala sa Congress. Ito naman yung mga itsura nila oh. Tangin na to mga ito yung mga mukha ng mga walang silbi sa buhay. Oh, putsang inang yung mga walang nagawa yung mga yan. Ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito na, political dynasty. Tangin na, galing sa kanya. Oh, political dynasty galing sa kanya. Pasok. Alam ko pong... Daladrawin ko pumalakpak. Nakita nyo, walang pumalakpak doon sa pag-uusapan daw yung political dynasty. Paano? Putang ina, magkakamag-anak yan. Magkakamag-anak yan. Tayo na saan ka makakita, meron diyang congressman ha. Congressman to. Congressman siya ng distrito na ganito. Yung asawa niya, congressman ng kabilang distrito. Ano nangyari yun? Magkaiba kayo ng distrito? Puta, ganun kalaki bahay nyo, 2 distrito yung laki. Hindi. Ganun sila katarantado. Mag-asawa yan, dapat magkasama sa isang bahay. Pero yung isa, residente ng District 1, yung isa, residente ng District 2. Kung di ba mga gago, di ba? Ganyan nila ginagawang tanga yung mga Pilipino. Tapos sasabihin nila yung political dynasty, tatapusin nila. Tingnan mo, nagpalakpakan, dadalwa lang. Walang mga kapatid siguro yan sa pamumuno. Maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Oo, putangin, ang dami. Ang dami mong kamag-anak, sir. O, ipapakita ko sa inyo yung mga kamag-anak nitong gunggong na to. Tangin, nalalabanan daw niya yung political dynasty. Pucha, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sila. Inan yan. Parang sinabi mo, kaya nga ito dito hindi ako naniniwala talaga ako na itong mga congressman na ito, mga sinungaling eh. Bakit? Sabi nila lalabanan nila yung corruption. Putang ina, paano mo lalabanan yung corruption kung kayo yung corruption? Lalabanan mo yung corruption pero wala kayong pinatatanggal na mga congressman na may mga construction firm. Alam nyo naman, kilala nyo naman kung sino-sino yan pero wala kayong tinatanggal. Di ba? Bakit? Kasi nga, mga sinungaling kayo, mga hayop kayo. O, ilan ang kamag-anak dito sa sa kanyang probinsya? 10 sila na magkakamag-anak. Sa tingin ninyo aandar to yung sinasabi niyang anti-dynasty bill, apektado sila. Tanginan yan, kung ayaw nyo pala ng dynasty, umalis kayo, ikaw na lang sana natira o lahat kayo. Hindi ako pabor sa dynasty, lahat kayo. Huwag kayong tatakbo hanggat mayor ako, hanggat gobernador ako, hanggat congressman ako. Huwag kayong tatakbo sa posisyon. Tangina na hindi eh. Tumakbo kayo pare-parehas gusto mo buwagin yung yung dynasty. Halimbawa, magnanakaw ka tapos gusto mong labanan yung magnanakaw. Mahirap nga niya, sabi ko nga sa inyo, kaya nga medyo yung credibility ni Marcos patungkol sa yung war on drugs niya. Oo, yung fight against drug something niya. Hindi ka maniniwala. Bakit? Kasi may issue na addict siya eh. O kaya hindi siguro ma-solve yung issue ng droga sa Pilipinas gawa ng kasi nga yung nagpapatupad di umano pinaghihinalaan na sabog. I mean, paano mo lilinisin yung isang bagay na may duda sa iyo tao tungkol doon? O paano mo tatanggalin yung anti-dynasty na nasa dynasty kayo? 10 kayo na nasa gobyerno dyan sa probinsya nyo. O Vice Governor Isabela, o Vice Mayor, Mayor Isabela, Mayor Isabela, o 3rd District Congressman, Isabela, 5th District Congressman, o Kawayan Isabela Mayor, Mayor San Manuel Isabela, Board Member 5th District Isabela, Vice Mayor Kawayan Isabela. Kainan niya puro kayo. Yung buong probinsya, kinuha nyo lahat ng posisyon. Tapos gusto nyo buwagin yung
tawag dyan, yung sinasabi ninyong dynasty, mga loko-loko talaga kayo eh. Ginagawa nyong tanga yung mga Pilipino, kitang-kita na yung mga kahayupan nyo eh. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Naglingkod ba? Baka hindi naman. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako. Okay na yun. Boji D, putang ina, sinungaling ka. Hindi kami naniniwala sa'yo. Dahil mong sinabi. Wala ka namang gagawin talaga dyan. No? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y